palagi kang galit, palagi kang upset, palagi kang stress, at hindi mo ma-regulate yung emotions mo. Pag palagi mong napaparamdam ito sa partner mo, unti-unti mong nalulus ang pagmamahal ng partner mo sa'yo at ang respeto niya sa'yo. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is let's talk about, gusto mo bang malaman kung bakit bigla na lang nawala ang pagmamahal at respeto ng isang babae sa'yo? Kung bakit noon ay ramdam na ramdam mo kung gaano kanya kamahal at kung gaano kanya nire-respeto. Then all of a sudden, habang tumatagal ang relasyon nyo, ay nawawala na ang kanyang pagmamahal at respeto sa'yo. Kapag hindi mo na i-maintain sa relasyon ang mga pag-uusapan natin dito ngayon, ganito ang mangyayari sa relasyon nyo. Tuluyang mapo-fall out of love ang isang babae sa'yo. Napakahalaga na mapanatili ang init ng pagsasama ninyo. Number 1, inconsistency. Napakasimple lang nito. Inconsistent ka sa words and actions mo. Yes, marami kang pinapangako, marami ka ring sinasabi, pero at the end of the day, mas marami rito yung hindi mo napapanindigan. Kapag paulit-ulit mong napapa-experience ito sa kapartner mo, talagang unti-unting mawawala ang respeto at pagmamahal sa'yo ng partner mo. Kasi wala kang capability na ma-regulate ang kanyang emotions. Wala ka ring capability na ma-navigate ang kanyang expectations from you. Nagsabi ka, pero hindi mo ginawa. Nag-promise ka, pero hindi mo tinupad. Diyan na nag-uumpisang magtanim ng sama ng loob ang isang babae. At kapag naipon ito sa maraming beses na nagawa mo sa kanya, diyan na mag-uumpisang magalit, magtampo ang babae. Nag-start na siyang ma-irritable ng mabilis, uminit ang ulo. Sa pamamagitan niyan, unti-unting nadidisconnect ang feelings ng partner mo sa'yo. Napi-freeze yung ability mo sa kanyang desires. Number 2, ito yung nawawala na yung purpose mo and yung directions mo sa buhay. Yung ability mo na mag-protect and mag-provide for your family, for your partner, nawawala na yan. Bilang isang lalaki, dapat sa inyo nagmumula yung clear na purpose and yung goal ninyo together sa buhay. Kapag na-disconnect ka na sa mundo, nawala na yung energy mo, nawala na yung mga goals mo, kasabay dyan na mawawala na yung ability mo na protektahan ang family mo at ang partner mo. Kasama na rin dyan yung hindi ka na makapag-provide sa family mo at mismong sa sarili mo. Ang mga babae ay katuwang nyo lamang. Kapag nawala na yung focus ninyo at yung consistent ninyo sa buhay, dyan na napapansin ng babae yan. Nawawalan na ng believe sa inyo ang mga partner ninyo. Very important na dapat alam mo kung papaano ka magpo-provide at kung papaano mo poprotektahan ang family mo. Hindi naman kinakailangan na i-provide mo ang wants ng family mo, but of course, kailangan consistent ka and focused ka na gawin ito para sa kanila. Especially ang needs or pangangailangan ng family mo. That means kapag hindi mo na ito nagagawa, ipinapasa mo na sa partner mong babae ang pagpoprotekta sa family at ang pagpoprovide para sa family na dapat ikaw ang gumagawa. Dito na mamamatay ang intimacy mo with your partner. So, kung gusto mong patuloy na respeto ka ng partner mo, maging leader ka
sa relasyon. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. And last one, ito yung tipong palagi kang galit, palagi kang upset, palagi kang stressed, at hindi mo ma-regulate yung emotions mo. Pag palagi mong ginagawa yan at napaparamdam ito sa partner mo, unti-unti mong nalulus ang pagmamahal ng partner mo sa'yo at ang respeto niya sa'yo. Palagi ka ng galit, palagi kang nakasigaw, palagi kang irritable sa partner mo. Tuwing uwi ka ng bahay, doon mo na lang ibinabato sa loob ng pamamahay mo na ang sumasalo ay yung partner mo doon sa mga tantrums mo. Or, para kang bata. Hindi mo na kayang makipag-communicate kung ano yung desires mo and kung ano yung wants mo. Very insensitive ka na sa partner mo. Simpleng mga bagay lang to. Pero etong mga bagay na napag-usapan natin dito, kills your relationship. Kapag hindi mo na kayang i-handle yung emotions mo, sumisingaw yan sa ibang bagay. At syempre, ang unang makakaramdam nun ay yung kasama mo sa buhay. Yung taong nagmamahal sa'yo. So, take the lead. Follow through. At dapat maging consistent ka sa actions and sa words mo. Regulate your emotions. Kapag may gusto kang pag-usapan, sabihin mo sa partner mo. Wag na wag mong sarilinin kung ano man yung mga pinagdadaanan mo. Kahit anong pigil mo dyan, lalabas at lalabas yan. At ang magsasuffer dyan, ikaw at ang partner mo. Relationship ninyo ang maaapektuhan. Kaya better, open ang communication. The more na bukas ang usapan, mas nami-maintain ninyo ang harmony ng relationship ninyo. So, may natutunan ka ba sa mga tips na napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!